Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong sagot ng Solgen. Alam naman po natin ang Solgen ay abogado po ito ng pamahalaan, lalong-lalo po ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Sino pa ba ang kakampihan nito? Ito sumagot po sila dahil sa petisyon po ni Senator Bato de la Rosa, lalong-lalo po sa kanyang pagkakaaresto nang sinasabing aarestuin siya ng ICC, ay dinulog niya ito sa Korte Suprema. Ang tanong, mas mataas ba ang sagot ng Solgen kisa sa kataas-taasang hukuman ng ating republika? Mas mataas ba ang Solgen kaysa sa Korte Suprema? Hindi pa sumasagot ang Korte Suprema. Pero pakinggan po natin ang sagot ng Solgen, ang abogado ng pamahalaan. Ito po mga kababayan. Umpisahan po natin. Naghain na ng formal na komento ang Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema upang kontrahin ang mga argumento ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Ayon sa OSG, ang gobyerno ay may legal na basihan upang ipatupad ang ICC warrant sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine International Humanitarian Law. Binigyang diin ito na hindi na kailangan ng kaukulang warrant mula sa lokal na korte ng Pilipinas upang maipatupad ang pang-aresto na inisyu ng ICC. Batay sa Section 17 ng RA 9851, para sa interes ng katarungan, maaaring piliin ng mga otoridad sa Pilipinas na hindi na ituloy ang sariling investigasyon o pag-uusig sa isang krimen kung mayroon ng ibang international court tulad ng ICC o ibang bansa na kasalukuyang nasasagawa nito. Bagamat kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, iginiit ng OSG na ang bansa ay nananatiling bound o obligadong makipagtulungan sa ICC sa ilalim ng customary international law at mga prinsipyo ng konstitusyon. Ang pag-alis sa treaty ay hindi nagpapawalang bisa sa mga obligasyong nabuo habang miyembro pa ang bansa, lalo na sa mga kasong sinimulan bago ang pagkalas sa Pilipinas. Tinawag ng OSG si De La Rosa na isang fugitive from justice dahil sa kanyang sadyang pagtatago at pag-iwas sa pag-aresto. Dahil dito, walaan niya siyang karapatan sa anumang judicial relief gaya ng Temporary Restraining Order o TRO dahil siya ay lumapit sa korte na may unclean hands o walang pananagutan. Nakita niyo po mga tambay, ang sagot po sa komento po ng Solgen sa Korte Suprema. Para pong sinasabi ng Solgen na wala na pong bisa o wala ng karapatan o wala ng silbi ang Korte Suprema sa Republika ng Pilipinas. Pagka po pinasukan tayo katulad ng Korte ng ICC, mas makapangyarihan na po ang ICC. Hindi na po kailangan ng lower court. Hindi na po kailangan ng ating justice system. Ganyan po kawalang yata di umano ang ating gobyerno ngayon. Hindi po ba ang ICC, ayon po mismo sa ICC at nakasaad po sa kanilang Rome of Statute, ang ICC is the court of the last resorts o resort. Di po ba? Sila po ang kahuli-hulihang resource mo lang. Sila ang kahuli-hulihan lang kung hindi nagpa-function ang ating bansa. Sila ang kahuli-hulihan o last resort mo lang. Bakit po nga nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Sila ang pangunahin. Nagpa-function ang ating judicial, pero sila ang kailangan manguna. Samantalang mismo. Di po ba? Pinatunayan po yan ni dating senadora at yumaong senadora na naging prosecutor po ng ICC. Hindi po ba si Miriam Santiago ay naging prosecutor po ng ICC? At alam niya po ang batas at alam niya po ang rules ng ICC, lalong-lalo po sa pagpasok sa isang bansa. Pinatunayan po yan ni Miriam Santiago. Pakinggan po natin si Miriam Santiago. Ang lumalabas po, ang gobyerno po ng Pilipinas ngayon ay lumalabas po mga hudas at taksil di umano sa ating konstitusyon. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Pakinggan po natin si Miriam Santiago. Hindi ako DDS, hindi ako Pink Cloud. Kaya nakikita ko na dito na
Kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan ngayon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Akala ko that literacy is not even a requirement of the Philippine Constitution because we all presume it. Nakita niyo po yon? Lilitisin po sa ating bansa. Wala pa pong paglilitis sa ating bansa kahit si dating Pangulong Duterte. Pati po si Senator Bato, wala pang paglilitis. Hindi po ba? Kaya nga ang ICC, ayon mismo kay Senadora Miriam Santiago, yan lang ang last resort natin. Kung hindi kaya litisin sa bansa at hindi nagpapangsyon ang ating judicial, nagpapangsyon. At ang pinakamabigat, hindi pa nililitis sa bansa natin. Ipamimigay mo na. Hindi po ba mga hudas ito, di umano? Grabe, no? Grabe. Kaya nga sinasabi ni late Miriam Santiago, hindi kasi marunong magbasa ng konstitusyon, lalo-lalo ng rules ng ICC. Dahil nga po sinasamahan po nila ng grabing pamumulitika, pagpapabagsak, demolition job sa mga Duterte. Hindi kaya? Kaya nga po meron po tayong kababayang isang militar o isang alagad ng batas sa ibang bansa. At siya po'y natatawa. Natatawa po siya sa ating bansa. Isa pong pulis ng Amerika. Isa pong Pinay na pulis sa Amerika. At pinag-aralan niya po ang sitwasyon ng ating bansa, lalo-lalo po sa ICC. Ito po ang kanyang pag-aaral, mga kababayan, kung gaano po kahuhudas, katataksil ang mga Pilipino sa ating bansa ayon sa kanya, di umano. Pakinggan po natin ang ating kababayan na pulis sa Amerika. Sobrang nakakatawa ito kasi maraming mga leaders din sa ibang bansa ang may warrant sa ICC. So, niresearch ko sa Google. Sabi ko dito, bakit wala sa kustudiya ng ICC si Putin? Sabi ng Google, lack of jurisdiction. Russia is not a state party to the Rome Statute. And also, even when Putin travels to ICC member states, ayaw nilang hulihin si Putin dahil sa diplomatic, political, and national security concerns. And also, ICC don't have any police force. They are 100% relying sa domestic authority sa Russia. Sino nga bang gustong hulihin si Putin sa Russia? Wala. Okay. Niresearch ko din si Netanyahu, Benjamin Netanyahu. May warrant din siya sa ICC. Same. Sabi dito, custody because ICC lacks its own police force and relies entirely on a member nation to enforce its warrant. And Israel is not a state party to the Rome Statute and does not recognize the ICC's jurisdiction. As a result, domestic Israeli authorities will not execute the warrant. Ngayon, sa Pilipinas lang talaga ang sakalam. So, kayo na ang bahala. ICC cannot enforce their law sa ibang country dahil wala silang sarili nilang pulis. At yan ang nangyayari sa Israel at sa Russia. Pero sa Pilipinas, dahil marami tayong mga Filipino na pulis ng ICC, kaya ito nangyayari. No? Dahil they cannot wait. They cannot wait. Nangangati na yung mga kamay nila at paa to hand over certain people dahil ang certain people na ito ay balakid sa kanilang mga plano. So, Yeah. sobrang nakakatawa ito. Tama po yung sinabi po ng ating American kababayan pulis. Nangangati na po kasi ang mga kamay nila. Dahil nga po balakit. Balakit sa mga gusto nila mangyari. Political. Hindi po ba? Balakit sa mga kamay nila ang mga Duterte. Lalo-lalo ang Vice President. Hindi po ba?
Kaya nangangati na po ang mga kamay nila. Kaya nga po ang ICC, walang jurisdiction. Nakita niyo po yung mga bansa na meron pong warrant ng ICC. Israel, Russia. Pero nakita niyo po bang hinuli ng mga local enforcement na mga men in uniform? Dahil nga po ang mga local and men in uniform sa Israel at Russia ay hindi po nagtatrabaho sa ICC. Wala pong kapangyarihan ng ICC sa mga bansa katulad ng Pilipinas. Unang-una, wala silang enforcement. Kaya nga po, pagka po nilagyan po natin ng logic, si dating Senadora Miriam Santiago at itong ating kababayang pulis sa Amerika, lumalabas po mga kababayan. Sa panahon po ngayon ng binagoong ang Pilipinas, ay napakarami po palang mga hudas at taksil sa bayan at sa mga Pilipino katulad ni dating Pangulong Duterte at ni Senator Bato di umano. Mga nagpakahudas dahil kating-kati na mga kamay sa kanilang mga maitim na balak sa ating bansa. Di umano. Hindi po ba? Kasi yung mga bansa na mas maraming ginawang sinasabing mga human rights, crimes against humanity, napakarami. Hindi po hanggang ngayon, Israel. Hindi po, Iran, Amerika. Hindi po ba? Ukraine, Russia. Araw-araw hanggang ngayon, hindi lumulubay. Pero nakuha po ba ng ICC? Hindi. Kasi wala silang mga hudas at taksil na mga enforcement, di umano. Sa ating bansa lang. Kaya nga po karapatan ni Senator Bato de la Rosa na ipaglaban ang kanyang pagiging Pilipino at hindi niya kilalanin ang ICC sa ating bansa. Dahil ayon na mismo kay late Senator Miriam Defensor Santiago, ang isa katulad ni Senator Bato at dating Pangulong Duterte ay nililitis dapat yan sa bansang Pilipinas. At hindi po yan nasasakop ng ICC dahil ang ICC, ayon mismo kay Senadora Miriam Santiago, yan po ay kahuli-hulihan lang. Last resort ng isang bansa katulad ng Pilipinas kung hindi nagpapangsyon ang ating judicial, ang ating lower court. Pero dahil nga nangangati na ang kamay ng administrasyon, gagawin nila lahat para po mapabagsak dahil nangangati na ang kamay nila. Ginagamit po ang ICC at kung ano-ano pong mga palusot di umano ang ginagawa nila para lang maging tama ang ginagawa nila dahil nangangati na ang kamay nila di umano. Dahil sa dami po ng sasagutin nila pagdating ng tamang panahon, ang mga pinagagawa po nilang kabalbalan di umano, korupsyon, grabing pamumulitika, pati ang ating saligang batas ay nababoy yata di umano, ay magiging problema po nila yan sa mga darating na panahon. Kaya po nakakalungkot. Ginagawa pong bobo at tanga ang mga Pilipino. Pero meron tayong mga Pilipino na mauusay, magagaling sa batas. Katulad ni late Senator Miriam Santiago na galing mismo siya sa ICC. At ipinaliwanag niya ang katungkulan lang ng ICC sa bawat bansa. Hindi po ba? Kung sa Israel nagpapangsyon ang kanilang korte, ganun din sa Russia, sa Amerika, hindi kailanman makapasok ang batas ng ICC sa kanila dahil nagpapangsyon ang kanilang judicial katulad sa ating bansa. Kaya nga lang pinakamasakit sa ating bansa, nagpapangsyon ang ating judicial, ang ating mga korte, lower court. Kaya lang po, ang pinakamasakit na nangyari, ang ating mga enforcement at ang pamahalaan mismo. Kahit nagpapangsyon ang ating judicial at korte, ay mahirap pong pigilan pag ikaw ay naguhudas na at nagtataksil sa ating sovereignty at ating judicial at ang ating bansa na sinilangan. Kung ikaw ay nagpakataksil na, hindi kaya? Dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan, pera, at may bonus pang pulburon. Di umano. Saludo po tayo kay Senator Bato de la Rosa na isa po siyang tunay na Pilipino at isa po siyang tunay
na bayani na naglingkod sa ating bansa na kailanman ay hindi niya isusuko bilang isang Pilipino at bilang isang bayani ang kanyang dangal, kanyang pagkatao sa banyaga na kailanman ay hindi man lang nanirahan sa ating bansa. Hindi po ba? Grabe po yung mga tao na yan. At grabe po ang magiging investigasyon po dyan. Dahil po yan, meron din po kasing investigasyon sa ICC. Dahil po may issue rin po sila pagdating po sa pera. Hindi ba Trillanes? $2 million allowance para sa pag-iimbestiga? $2 million ayon sa mga Marines. Kaya lalabas din po ang katotohanan, lalo na po pag binunyag na ni Saldico kung magkano po ang ibinayad sa ICC naman sa mga prosecutor. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan sa mga nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Jem Aris na United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. At ingat po tayo at dasal-dasal lang po mga kabayan at konting tiis lang po. At matatapos din po ang mga kawalanghiyaan po na nagpakasama po ng mga politiko sa ating bansa dahil po sa pera at kapangyarihan. Matatapos din po mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!